Sige, pakibasa. Sobrang mahilig sa extreme sports ang iyong boyfriend. Marami sa mga activities niya sobrang nakakatakot para sa iyo, gaya ng skydiving at rock climbing. Dahil dito, madalas na hindi ka sumasama. Ang kaso, yung ex niya ang nakakasama niya. Ano ang gagawin mo? Kaya mo bang i-face ang fears mo dahil baka magkabalikan pa sila ng ex niya? Magandang tanong yan. Well, para sa akin, Will, unang-una sa lahat, kung ako ay magkakaroon ng boyfriend, sisiguraduhin kong buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Ngayon, kung yung mga bagay na yon ang hilig niya, syempre sasamahan ko siya. Ngunit, sa kabilang banda, kailangan niya ring maintindihan na hindi ko kayang i-face ang lahat ng iyon ng mag-isa. Kung tutulungan niya ako, sasamahan niya ako at hahayaan niyang mahalin ko rin ang mga bagay na gusto niya. Oo, sige, samahan ko siya. At kung nakakasama naman niya ang ex niya, well, good luck na lang sa kanya. Kasi baka mas ma-inspire ako na gawin yung mga bagay na yon. Baka di na siya makasama. Thank you very much. Lovely Joy. Thank you, Will. Thank you. Next we have Rowena Sasuluya. Okay, so Robbie from Giginto, Bulacan. Hi, Rowena. Hi, Will. Kumati ka muna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ganda. Salamat, Will. Ganda mo Okay. Dadalagang Pilipinas. Salamat, Will. Ikaw ba'y nag-aaral? Tapos na po ako sa pag-aaral. Tinapos ko po ay kursong edukasyon sa secondary education major in social studies sa Bulacan State University. Wow. Alam mo, nakakatuwa ang sumasala sa Gandang Pilipina. Mostly, mga nakatapos na graduate na. And then, they took time, sumali dito, and then, here you are. Wow. Okay, sige. Good luck sa'yo, ha? Salamat, Will. Like, First time na maimbita ka sa bahay ng boyfriend mo. Uy. Ang mami pa niya ang nagluto. Kaya lang, nung kumain kayo, sobra-sobrang alat yung ulam. Ano ang gagawin mo? Magpaka-polite at kumain o sabihin mo ang totoo? Nangyari na ba sa'yo yan? Nangyari na? Hindi, Hindi pa. hindi pa, hindi Sige. pa, Will. Ano daw ang gagawin mo? Magiging polite ako at ipagpapatuloy ko ang pagkain. Dahil naniniwala ako na yung pagluluto ng mother niya, ng nanay niya, effort yun eh. Lahat ng effort, hindi mo pwedeng ibaliwala porket may pagkukulang at porket may pagkakamali. Lahat ng effort, pinaghirapan niya ng isang tao. Kaya naniniwala akong dapat marunong tayong i-appreciate yon. Ano man yung konting-konting pagkakamali na yon. At yung alat na yon, wala yon sa effort ng nanay niya na nag-abala sa pagdating ko para ipagluto ako. So, kahit hindi mo matik yung pagkain, titiisin mo. Yes, Will, titiisin ko. Sasabihin mo ba yan sa boyfriend mo na ang alat naman? After that, sasabihin mo ba yan sa boyfriend mo? Hindi na siguro, Will, kasi okay lang naman eh. Okay lang naman sa akin. Kumbaga, personally, hindi naman ako mapili sa pagkain. So, okay lang. Alam mo, I think ang isang paraan dyan, kung naaalatan kayo sa luto ng iyong biyanan, humingi kayo ng asukal. Ay, para hindi halata, di ba? Okay, alright? Okay. Thank you very much, Rowena Sasuluya. Robbie, thank you so much. Next, we have Kristen Marie Bayran. Hi, Kristen. Bumati ka muna. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga taga-Antipolo, hello sa mga kaibigan ko, pamilya ko, hello sa inyo. Ayan, hi, Kristen. Ikaw ba may boyfriend? Wala akong boyfriend since birth, Will. Wow. Bakit wala ba nang ligaw sa'yo? Ang ganda-ganda mo. May mga nanliligaw sa akin, pero siguro hindi ko pa nakikita sa point na parang
ibibigay ko yung puso ko sa kanila. Kasi pag nagmahal ako, todo. Alam mo yun, yung pamilya ko, sobrang mahal ko. Kaya iniingatan ko yung puso ko na yung pagkakatiwalaan ko nito ay yung karapat-dapat lang. Sige, Iha. Isa na lang yan, Pakibasa. Isang TV writer ang boyfriend mo. Kaya lang, lahat ng away nyo, lahat ng pinagdadaanan nyo, at lahat ng sikreto nyo ay ginagamit niya sa teleserye niya. Nare-recognize na ng mga kakilala mo na ikaw ang peg sa isang character sa show niya. Sobrang naging successful siya dito. Kaya lang, feeling mo invasion of privacy ito. Ano ang gagawin mo? Uy, magandang tanong to, Yung writer kasi, siyempre, may mga istorya, pero yung nangyayari sa'yo, ang ginagawa niya, lalo na yung pagkatao mo, ang ginagamit niyang karakter sa istorya. Sumikat na great. Pero sabi ng pamilya mo at mga kaibigan mo, parang ikaw yon. Dahil yung boyfriend mo, ang writer. Kukomprontahin mo ba siya? Kakausapin mo siya? Sigurado ka bang ikaw yon? Anong gagawin mo? Para sa akin, kung talagang mahal niya ako, hindi niya naman ako ipapahamak Alam mo yun, yung totoong pag-ibig niya sa akin, yun yung magsisilbing rason para mas lalo niyang ingatan yung pagkatao ko. Kaya, kung talagang ako man yung tinutukoy niya doon, tatanungin ko siya ng maayos na, ako ba yan? Ganyan. Ngayon ko sabihin niyang ako man yun, sasabihin ko sa kanya na, bakit mo yun ginagawa? Kung para sa career mo, para sumikat ka na masiraan ako o nakikita na ng ibang tao, sana wag na nating ituloy ito. Kasi kung sisiraan mo lang ako, ibig sabihin hindi mo ako mahal Yun kasi yung totoong pagmamahal Yung makikita mo sa kanya na iniingatan ka niya, hindi lang personally na aalagaan ka niya, kundi iniingatan niya yung buong pagkatao mo. Ganun yung totoong pagmamahal. Kung sasabihin niya sa'yo, nakakatulong to It gives a lesson to everyone. Yung karakter na to nakakapagbigay ng inspirasyon, nagbibigay ng aral. Ano sasabihin mo sa kanya? Kung yun naman yung rason niya para dun sa pagsusulat niya, okay lang naman. Kasi depende rin sa gagawin niya kung makakasira sa akin. Pero kung makikita ko naman sa kanya na okay yung ginagawa niya, why not? Sabi ko, share it to everyone naman. If ever na ganun yung magiging reason niya. So, It always depends naman sa kung ano magiging sitwasyon. all right. Thank you very much. Kristen, Marie, Thank you, Will. thank you very much. There you have it, ladies and gentlemen. Our three beautiful ladies sa ating gandang Pilipina for today. First we have Lovely Joy Lamte, Rowena Sasuluya from Giginto, Bulacan, and Kristen Marie Bayran from Antipolo City.